Ay pati asawa ni Wendell Talibong ay ginagamit niya. Mrs. Talibong. Sana po medyo suriin ninyo ang mga sinasabi ni Wendell Talibong. Ito ko sa luneta na pag-usapin namin ni Wendell Talibong. Yung hamon ko sa kanya, kasi po sa luneta, una, hindi niya magagawa ang mangdaya doon. Katulad na ginawa niyang pandaraya sa kanilang debate ni kapatid na Parba. Okay. So, halatang apektado na ang mga kapatid natin sa iba yung pananampalataya, lalo na si Sinita. Imagine, kahit misis ko, dinamay na niya. At apektado na dahil inihayag talaga natin paano pinutol nila ang pinag-chap-chap na mga aklat Katoliko. Oh. Di man natin layunin na saktan ang damdamin ng ating mga kapatid. At naghamon siya ng debate. Imagine, ang paksa na gusto niyang tindigan ko raw at gaganapin sa lunita. Kung ibalik ko sa kanya ang paksang ito, tatanggapin ba niya? Bakit? Ano ang paksang gusto niya? Ito ay. Ikaw naman, patunayan mo na lahi ng demonyo, kaya iglesia ni Kristo ka. Imagine, yun ang paksa na gusto niya, makipagdebate siya sa akin, patunayan ko na ang Iglesia Katolika ay lahi daw ng demonyo. Kaya, makita natin na apektado talaga sa mga referensya, mga aklat Katoliko na inahayag natin. Kaya kung ano na lang ang pinagsatsat nitong mga ngaral ng Iglesia ni Kristo. Tatalakayan natin ito. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Okay, kumusta? Welcome po sa lahat nating mga suking taga-subaybay na pumasok sa ating live streaming. So, lilinawin natin na di po natin layunin na saktan ang ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya. Pero dapat sagutin natin itong mga tuligsa nila. At halatang apektado si Mr. Cesar Sinita ng Iglesia ni Cristo. Imagine, pati si Mrs. dinamay na. Oh, nandamay na siya. Ay pati asawa ni Wendell Talibong ay ginagamit niya. Mrs. Talibong. Sana po medyo suriin ninyo ang mga sinasabi ni Wendell Talibong. Ito ko sa luneta na pag-usapin namin ni Wendell Talibong. Yung hamon ko sa kanya, kasi po sa luneta, una, hindi niya magagawa ang mangdaya doon. Katulad. Yun. Sa lunita daw ang debate. At yun ang hamon niya. Ito tanggapin natin yan. No? Gawin nating opisyal. Ano sa palagay ninyo? Comment kayo. Halatang halata na napiko na talaga. At imagine, ang hamon niya, patunayan ko na. Ikaw naman, patunayan mo na lahi ng demonyo, kaya iglesia ni Kristo ka. Oh. Kaya, papayag ba sila kung ganon din ang paksa na patunayan niya? Patunayang lahi ng demonyo? O parang wala na talaga sa focus itong kapatid natin na imagine ang hamon niya, patunayan ko na ang simbahang Katoliko'y lahi ng demonyo. Oh. Ganon ba kayo magawa ng proposisyon? Kayo pa ang magawa para bang gustong ipukpok nila sa ulo, sa kaharap, no?
halatang-halatang apektadong-apektado na talaga. At bahagi lang sa kaniyang tira, ating tatalakayin ngayon, bukas itutuloy natin, pasok tayo sa punto por punto. Ito kasi, Alam po ninyo, hindi masama ang ginagawang magtanggol. Talaga pong kailangan ipagtanggol ni Wendell Talibong. Pero po, ang paraan niyang pagtatanggol ay pagdaraya. oh, yon. Dahil ang ginagawa nila noon pa man ay yung pag-chap-chap sa mga aklat katoliko na hayag na kasi, no? Nahayag ang kanilang paraan. Imagine, sa debate namin ni Ramel Parba doon sa Bohol, ito ang ginamit niya, oh. Pansinin ninyo. How did the Catholic Church start by Daniel Lord S.G. Pahina 36? The remote beginnings of the Catholic Church go back to the terrible day when Lucifer flung against heaven's sky his banner of revolt. Yon ang ginagamit at ito'y palagi na nilang ginagamit. So, nabuking sila dito. Kaya, ngayon nabuking sila. Yung Bible natin na confraternity, yon ang giniit nila na deception. Pero, bukas ating ipakita ang buong video at ang pahayag ng moderator at yung mga aklat na ginagamit. Bakit? Dahil ito kasi ang iniwasan. Merong nakasulat yung kulay pula. Yun ang iniwasan. It is not altogether fantastic to say that the remote beginnings of the Catholic Church go back to the terrible day when... So, meron pa lang, it is not altogether fantastic to say. Imagine, ang binasa, yun lang, the remote beginnings of the Catholic Church. Kaya mag-ingat sa mga kapatid dating nadala at natangay sa naturang grupo. Mag-ingat talaga, ha? Okay. Yun ang paraan nila. Okay, tuloy natin. Panluloko. Siguro, dahil sa talagang hindi niya kayang itindig ang Katoliko, kaya ganun na lang ginagawa niya. Ano? Pati asawa ni Wendell Talibong ay ginagamit niya. Mrs. Talibong. Sana po medyo suriin ninyo ang mga... So, dito, apektadong-apektado talaga siya. Pati si Mrs. dinamay na. Sinasabi ni Wendell Talibong, ano po, kasi po buong mundo po nanonood ng YouTube, napapakinggan si Wendell Talibong. Baka hindi po ninyo nalalaman na nagagamit po kayo ng inyong asawa sa panluloko at pagdaraya. Oh, yeah, imagine. So, halatang-halatang apektado na talaga si Nita, no? Pati si Mrs. nagamit ko na daw umano sa panluloko ayon sa kanya. Kawawa naman po yung mga Katolikong pipi at bingi. Kasi bawat sabihin ni Talibong ay sinisinyas nyo, ganon. No, may sign language kasi si Sarah, master ng sign language, no? So, yon ang komento ni Sinita. Kawawa daw umano. Di ba niya alam na kahit ang iglesia ni Manalo na inaniba niya, meron din silang sign by language. Francis Tingnan niyo. Weiser. And in napansin page niyo? 61, this is what Mga it ministro says. nila, ibig It sabihin, has sometimes kawawa been din. said that the Nativity is only a Christianized pagan festival. Kaanib nila. The choice of December Kung 25 gumagamit was ng sign influenced language. by the Di ba fact sa that the Roman pag-chap-chap nila sa mga aklat katoliko, yon, nabuking na sila sa aklat na yan, mga kapatid, no? Kaugnay sa Christmas. Pero gumagamit sila ng sign language. Oh, hello, hi, how are you? Oh. So, gumagamit na sila ng sign language. Good. So, yan. Master si Sarah sa sign language. Dito, binanata ni Sinita, kawawa daw umano ang mga pipi at bingi ng mga Katoliko
Oh, di ba niya alam na kahit ang Iglesia ni Cristo Tatag ni Felix Manalo, gumagamit din ng sign language sa pagchap-chap by nila sa Francis mga aklat Weiser, Katoliko. and in Lalo page na itong aklat 61, na ito this na is ginagamit. what May it isang says. sign language It din. has sometimes been So, yon tuloy natin si Mr. Cesar Sinita na halatang apiktadong-apiktado na. Sinisinyas nyo, nagsisisinyas kayo. Kawawa naman po yung pipi at bingi. Ano? No, so ibig ba sabihin dahil gumagamit din ang IAC by tulad Francis nito Weiser, na may and in page nagsisinya sa 61, language, this is magiging what kawawa din it says. ang mga pikpi It has at sometimes bingi been said that the na nativity kaanib is kay Felix Manalo. Pero tandaan natin, hindi natin sila kalaban. Kadalasan natangay lang sa naturang grupo mga kapatid dahil mga inosente. Kaya nga, ating sinagot, ipinakita dito ang mga aklat na ginagamit nila at yung ginagamit nila sa kanilang Pasugo Magazine. Sigurado na apiktadong-apiktado ang ating mga kapatid sa paggamit natin sa aklat, pero di man natin layunin na talagang saktan ang kanilang damdamin. Bakit? Dahil kung tingnan natin, lalo na sa kanilang Pasugo Magazine na ginagamit natin, may nakasulat kasi sa kanilang Pasugo Magazine at mabasa lang nila na Church of Christ, Iglesia ni Cristo. Ito, sa Pasugo Magazine nila, ito, Pasugo Magazine, December 1964, page 32, ni Emiliano Agustin. Kaya, Iglesia ni Cristo ang pangalang itatawag sa kanila. Hindi sila maaaring tawagin sa ibang pangalan. So imagine, hindi maaring tawagin sa ibang pangalan. Pero ipinakita natin ang kanilang Pasugo Magazine 1951, mga kapatid, sa Nobyembre. Ano ang mabasa ninyo dito sa kanilang Pasugo Magazine? Di mo ba ang pangalan Iglesia ni Cristo? Akala ko di pwedeng tawagin sa ibang pangalan. Bakit Iglesia ni Cristo? Sino ba ito si Cristo? Nasa Pasugo Magazine nila yan. Kaya di natin di tayo magtaka na masasaktan talagang damdamin pag madiscover ang ganito, no? At di naman layunin natin, mga kapatid, na saktan damdamin. Pero, yon, atin lang ipinakita yung iba pa mga debate dahil binanggit niya dito na nandaya daw sa kay Ramel Parba. Atin yang ituloy bukas ang kanyang pahayag. Bakit? At ipinakita ko pa umano na ako ang nanalo sa debate. Kung tingnan natin, Cebuano kasi yung debating ito. Ito ang ilang bahagi sa debate namin ni Parbao. Ang Iglesia Katolika, ano ng Iglesia ng Talipod, imo ng termino. Ang nasa Biblia, pagtalipod sa pagtungo, pagtalipod sa pagkakristyano. Yan. Tinanong ko kasi si Parba dito na sinabi mo na natalikod ang unang iglesia, na ipit na siya dito. Natalikod ang unang iglesia. Totoo bang natalikod ang unang iglesia? Abay, pinasilungalingan niya. Naalala niyo yung pinakita nating aklat kahapon, kagabi, no? Di ba pinasinungalingan nila ang aklat niya? Hindi yan namin. Ang may akda niyan ay isang dipensor Katoliko na Tagalog. Pero nang nabuking, napaamin na sa kanila pala yung aklat. Ganon din. Yung termino na natalikod ang unang iglesia, hindi daw umano sa kanya galing, kundi sa bibig ko. Yan. Kaya, tinanong ko siya sa cross-examination. Ang timailhan, galing sa pagbilyo. Yun ang pagtalikod. Binanggit na niya na ang palatandaan ay nagbabawal sa pag-asawa Galing sa pagkaunti. at nagbabawal sa pagkain ng lamang kati Natuman sa natupad. Iglesia Katolika Apostolika Romana.
Kaya sa follow-up question ko, sinabi ko, binanggit mo man na galing lang sa aking termino. Na ang unang iglesia ni Kristo ay natalikod. Oo. Sinabi mo na galing lang sa akin ang termino na ang unang iglesia ay natalikod. Sinungalingan na, aral nila yan. Na natalikod ang unang iglesia. Imagine, dito sa debating ito, pinasinungalingan niya na yung natalikod unang iglesia galing lang daw umano sa aking termino, kaya ginamitan ko ng pasugo magasin nila. Iglesia ni Cristo, pinalikod. Ikaw ay napuntahan ng inyong termino. Kung mabasa ko sa inyong pasuko magasin, nga inyong ipamatuntaan nga ang unang iglesia ni Cristo, pinalikod, uyog na nasiyo ka. So kaya ang follow-up ko, kung mabasa ko sa inyong pasugo magasin, na pinatunayan ninyo, patunayan ninyo na natalikod ang unang iglesia. Sangayon ka bang nagkamali ka? Ayan, ang sagot niya, tika. Repeat. Kaya dito, pati mga iglesia ni Kristo na sa harapan ko nagtawanan. Sige, repeat the question. Repeat the question. Balik ko na ko ang pangutana. So ulitin ko ang tanong, kung ituloy natin itong sinabi ko, moderator, pakiusap ko naman sa kaharap ko na sana makinig siyang mabuti sa aking mga tanong. Yan. Ang bahagi lang, pero itutuloy natin ito, mga kapatid. Pero dito, pakita lang natin na halatang apektado na at kahit ano na lang. Imagine, naghahamon ng debate pagkatapos ang paksa na gustong tindigan ko, ito. Ikaw naman, patunayan mo na lahi ng demonyo, kaya iglesia ni Kristo ka. Imagine, yun daw ang paksa na gustong tindigan ko. At patunayan ko na lahi ng demonyo ang simbahang Katoliko. So imagine, ang tanong dito, nasa tamang pag-iisip pa ba ito? Bakit? Kung yun ang kaniyang proposal, patunayan ko na ang Iglesia Katoliko lahi ng demonyo, ako ang affirmative, siya ang negative. So therefore, kung siya ang negative, tutulan niya na ang Katoliko lahi ng demonyo. Di po ba? Batay sa proposal, siya mismo ang napahamak. Siya ang tutol na hindi lahi ng demonyo ang simbahang Katoliko. Bakit? Dahil ang proposal niya, Ikaw naman, patunayan mo na lahi ng demonyo, kaya iglesia ni Kristo ka. yun na, imagine. Kaya, apektado na talaga. No? Wala na sa tamang pag-iisip dito. Bakit? Ako gawing affirmative side, patunayan ko ang Iglesia Katoliko lahi ng demonyo. Siya negative side. Ibig sabihin, kung yun ang paksa na ibinigay niya, patunayan ko na ang Katoliko lahi ng demonyo, siya ang totol. Tutulan niya na ang Katoliko hindi lahi ng demonyo. Di, anong resulta ngayon? Okay? So, yan lang muna mga kapatid. Pasok tayo sa punto por punto sa pagkakataong ito, no? Dito natin makita na talagang apektado na. Pero talakayan lang ito, may kaugnayan sa ating pananampalataya at sa mga aklat na ginagamit ninyo. So, di po natin layunin na saktan, damdamin, tulad dito na makita nating apektado talaga. So, ituloy natin ito bukas ha. At pasok muna tayo sa punto por punto sa pagkakataong ito mga kapatid. Okay? So, pasok tayo. Ang dapat mo nating maunawaan dito, it acknowledges His sacred rule within the church. So, tayo ay
nare-recognize lang natin, ina-acknowledge po natin mga kapatid ang rule, no, ng Santo Papa sa simbahan. Okay, take note again. Pag sinasabi po natin na Holy Father ang Pope, ibig sabihin, hindi po siya divine, hindi po siya Diyos. Okay? The Pope is not considered God. Ito yung pinakamalinaw talaga na katotohanan dito. Never po na ikinukonsidera na Diyos ang Santo Papa. Kung sabihin man po ni Edwin Canonigo na ikinukonsidera natin, siya lang po yon. Pero sa atin po, never. Okay? Sacred rule. No? Merong sacred rule kasi yung Pope, yung Holy Father. So, ibig sabihin, kailangan po natin i-acknowledge ang kanyang spiritual leadership. As a leader na pinagbigyan po ng opportunity ng ating Panginoong Jesucristo to shepherd the sheep. Symbolic title, term respect and reverence. So, ibig sabihin yun ay pagpapakita lamang ng paggalang, no? Reverence, respects and reverence. Respeto at paggalang po, no? Sa binagyan ng pagkakataon or chance ng ating Panginoong Jesucristo to shepherd his sheep. Now, promoting respectful dialogue, understanding the diverse viewpoint is crucial. Respectful dialogue fosters mutual understanding, open communication promotes tolerance and appreciation. But then, somehow, ito yung nangyayari talaga, katulad po ni Edwin Canonigo, hindi naman po siya nakikinig sa tamang katuruan. Therefore, tuligsa sa ating Iglesia Katolika. Kaya nandito naman po tayo mga kapatid para sagot dan sa mga tuligsa nila. Okay? First, listen actively. Alala ko tuloy yung aking pong on the spot na pagbigay ng pagbabahagi po sa mga kapatid natin sa ibang bansa. Ito yung yung naibigay ko po na kinakailangan natin gawin kapag mayroong mga ibang sekta ng pananampalataya, no, like pastors na mangaral sa atin. Listen actively, no? Pay attention to different viewpoints. And then number 2, show respect. Acknowledge the validity of other beliefs. Ang problema po mga kapatid, no, kapag hindi nag-show respect, katulad po ni Edwin Canonigo, he doesn't show respect kasi sabi niya, mali talaga na tawaging Holy Father ang Santo Papa at ginamit niya pa yung Matthew chapter 23 verse 9 at sinabi pa daw ng Panginoong Jesucristo na itinuro daw mismo ng Panginoong Jesucristo na bawal daw o hindi daw dapat na tawaging Holy Father ang sino man dito sa lupa. Pero wala pong nakasulat na ganon. Third, no? Para i-promote po natin yung respectful dialogue ay seek understanding. So learn about different perspectives. Seek understanding. So, dapat talaga inuunawa, no? Hindi po binubunganga. Kasi kapag inuunawa po natin, we learn about different perspectives. So, natututo po tayo mga kapatid sa iba't ibang mga perspektibo ng mga tao. Okay? Now, appreciating diverse views. Ito po, the debate over Holy Father highlights diverse theological viewpoints. Respecting these differences is important. So dapat talaga maunawaan natin na mayroon talaga tayong pagkakaiba-iba, no? Understanding promotes tolerance and unity. Viewpoints ng Catholics po meron siyang 1.3 billion na tawag dito na naniniwala po dito sa paniwala na ang Santo Papa ay Holy Father at hindi ito masama. Okay? Some other Christian denominations 40,000 and then yung iba naman viewpoints on the Pope. So ito po mga kapatid, mga kaibigan, I hope na ang atin pong pananaw sa atin pong pananampalatayang Katoliko, kapag meron pong naninira dito o tinitira ito, ay wag po nating hahayaan na ito po ay mauwi na lang sa isang pagdududa. Ang gawin po natin, mag-research din po tayo, aralin natin mabuti ang ating pananampalataya para itong mga nakikita po natin sa social media na sinisiraan po tayo, ay masasagot natin ito. Alalahanin po natin mga kapatid, the message na katiwala po sa una po sa mga unang nakabasa nito, of course, sa sulat po ni San Pedro. Ano daw yung sabi niya? Basahin po natin sa Biblia,
ng New American Bible Revised Edition. Ito po mga kapatid. But sanctify Christ as Lord in your hearts. Pagpakabanalin natin si Kristo, nating Panginoon sa ating mga puso. Always be ready to give an explanation to anyone who asks you for a reason for your hope. So dapat laging handa po tayo, but do it with gentleness and reverence, na may paggalang, no? Respeto. Okay? May paggalang at respeto. Keeping your conscience clear so that when you are maligned, those who defame your good conduct in Christ may themselves be put to shame. So, palagi po nating naririnig yan kay Father Darwin that in defending our Catholic faith, we should to defend our faith, no, with the humble heart. Yun yung palagi sinasabi sa atin ni Father Darwin, mga kapatid. Kaya yun po, kailangan po natin na sagutin ang mga dapat sagutin at wag nating hahayaan na umere lang ng umere o i-upload ng i-upload, paramihan ng paramihan ang pagpapanood sa mga maling konsepto po, no? Lalo't lalo na ang tinitira po ang Iglesia Katolika. Sinasabi din po sa Catechism of the Catholic Church natin, mga kapatid, that we should to defend our faith by word and deed. In Catechism of the Catholic Church 1285. So I hope, mga kapatid, na patuloy po natin na pagtulong-tulungan na maunawaan at madepensahan ang nag-iisang simbahan tatag ng Panginoong Jesucristo. Okay. Yun na siguro. Bilang nawala si Padre Romel. Okay. So, proceed na po tayo. Pero bago muna natin ibigay sa tanungan portion, meron akong natanggap pala ng message from WhatsApp na ito ay kasamahan ni Dominador Perater nung Father God's Universal Brotherhood Spiritual and Scientific Unity Incorporated, no? May sinabi siya dito na ang tinuod lang si Mr. Perater ni Gunit nga siya miyembro sa among kapunungan nga ang tinuod nga title The Father GUB Spiritual and Scientific Unity Incorporated, pero wala gyud siya nagtuon sa among mga pagtulunan. Ang among pundok dili usa ka religion, pero kung gusto ka masayod sa among kapunungan, mahimo kang magig-contact namo. So dito may nagsasabi dito na si Dominador Perater ay walang nalalaman sa kanilang doktrina at lang. And then yung kanila daw ang grupo, hindi daw yun religion, hindi religion. Mas maganda may ating si Dominador dito kung totoo ba na hindi sila relihiyon. Kasi kung sila relihiyon, hindi rehistrado. Kung sila rehistrado, saang kategori? Business, residence, o religious organization. Kasi kung sila na-rehistro as religious organization, then relihiyon. Okay. Then, sabi niya dito, meron pa siyang sinabi dito na good evening, Brother Jando. Bisaya siya, Tagalogin ko lang, Brother Jando, daghan ang nagdaot sa Iglesia Romano-Katolika. Kung sa may ilang wala mauyunan sa Iglesia Katolika, mahimo pa nilang padakon or pasubrahan ng pagdaot. So, marami doon naninira sa Iglesia Katolika. Ano ba ang hindi nila nagustuhan sa Iglesia Katolika? Ang sagot natin dyan, ang kanilang hindi nagustuhan yung mga ebidensyang ang Iglesia Katolika nga ang tunay na iglesyang tinatag ng Panginoong Jesucristo. Actually, malaki rin ang pagtuto ni Dominador Perater doon. Ewan ko lang dito sa nag-chat sa akin. Then, ano pa sabi niya rito, isa-isahin ko yung mga niya. Sa ato pa, adunay mga pagdaot tungod kay wala sila katugkad kung unsay kamatuoran.
So ang mga pandaot nila sa Iglesia Katolika dili mo basihan sa kamatuoran. Okay, may mga naninira daw dahil hindi nila alam ang katotohanan. Pero hindi porket sinisiraan kayo, ibig sabihin kayo ng totoo. Halimbawa, may mga pagkakataon na sinisiraan ng INC ni Manalo ng mga Seventh-day Adventist. But it doesn't follow na tunay na ang iglesia ang tatag ni Manalo. Mali yun. Mali ha? Meron di ba kakataon na ang Seventh-day Adventist sinisiraan ng mga born again? Bakit? Ang Seventh-day Adventist kasi nagtuturo ng kautusan, samantalang sa born again, hinla ng kautusan, di na kailangan ng kautusan. Oh. So doon, naninira ang born again sa kanila. But it doesn't follow na tunay na iglesia na rin ang Seventh-day Adventist. So hindi batayan ng paninira para sabihin tunay na iglesia yung sinisiraan. Ang Katoliko, bakit tunay? Isa lang naman ang dahilan. Dahil si Jesus Christ ang founder nito. Wala nang iba. Sabi pa niya dito is, sa magyapon brad sa imong nahisgot sa inyong paglali si Dominador Perater, nga nag-ingon ka nga naay mga negatibo nga komento nga gibato sa among pundok, nga the Father, God's, Universal Brotherhood, Spiritual and Scientific Unity. Sa ato pa nga sama gihapon sa moong pagkasulti, kini mga pagdaot sa among pundok dili gyapon may basihanan sa kamatuoran, kay mahimo ang mga nagdaot wala gyud nakatugkad sa kamatuoran. Sinisiraan daw sila nung naninira kasi hindi daw alam ang katotohanan. Pero totoo, wala naman talagang katotohanan sa grupo nyo. Wala. Unang-una, ang tunay na iglesia tinatag na ni Cristo first century. Ba't kayo nagtatag ng sariling inyo, may naitatag na siya? Ang kailangan nyo lang gawin, umanib doon. Sabi nga sa Juan Kapitulo 10, versikulo 16, ganito ang ating mababasa. No? Sabi ni Cristo ganito, at mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ng aking tinig at sila magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Sa madaling salita, kailangang umanib sa iglesia tinatag ni Kristo. Hindi yung magtayo kayo ng sarili nyong brotherhood. Okay? Isa rin yan. So hindi batayan ha na porkit sinisiraan kayo nung sinasabi naming isang caller, it means tunay na kayo. At wala namang katotohanan sa mga katuruan ninyo. Yung magpaniwala kayo sa reincarnation, yun, mali na yun. Maliban na lang kung nagkamali lang talaga ng unawa si Dominador. Nasabi niya turo talaga sa inyo ang reincarnation. Pero kung hindi turo sa inyo ang reincarnation at sinasabi niyang turo sa inyo ang reincarnation, tatanggapin natin na mali talaga ang unawa ni Dominador, hindi kayo damay doon. Pero kung pareho kayo ng paniniwala na totoo ang reincarnation, pues damay-damay na kayo doon. Okay, sabi pa niya, apan sa tibuok kalibutan brad, ang tanan nga mga pundok o mga relihiyon, labi na nga nagisgot og Dios, maingon ta nga tanan nag-angkon nga kadao sa kanila, nag-angkon nga kadao sa kanila na ang kamaturan. Apan sa tibok sa buong mundo brad, lahat ng mga grupo relihiyon ay lagi nagsasabi na lagi nilang inaangkin na nasa kanilang katotohanan. Higit sa lahat ng ito, ang Iglesia Romano-Katolika, labi-labi na ang mga dakong memberships, lalo na yung pinakamalaking membership sa buong mundo, na nasasabi ang relihiyon ang nasa relihiyon ng katotohanan. Og dinhi brad ako mangutana, tatanong ko brad, unsa may pulong kamatuoran? Unsa may kahulugan sa pulong kamatuoran? Okay, sabi niya, may mga grupo daw sa mundo na nagsasabi, inaangkin nila na nasa relihiyon ang katotohanan. Ang sagot, nasa relihiyon talaga kung tamang relihiyon ka. Pero kung wala ka sa tamang relihiyon, wala talaga sa inyong katotohanan. Ebidensya niyan, natin basahin yung ginamit ni Brother John Ray na
Unang Timoteo 3:15 hanggang 16. Eto sabi. Yan. Upang kung hindi man ako makarating agad ay malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga tao sa sambahayan ng Diyos na buhay, sa iglesia na haligi at saligan ng katotohanan. Hindi may kakahila na napakadakila ng hiwaga ng ating relihiyon. So, ang relihiyon ni Apostol Pablo may hiwagang nakatago. Ano ang hiwagang yon? Siya'y nahayag sa anyong tao. Pinatunayang matuwid ng Espiritu at nakita ng mga anghel. Ipinangaral sa mga bansa, pinaniniwalaan sa sanlibutan at itinaas sa kaluwalhatian. Ang hiwaga ng relihiyon ni Apostol Pablo ay si Kristo. At ang sabi ni Kristo sa John 14:6, kung babasahin natin, ganito ang sinasabi. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa Ama magitan ko. Sa madaling salita, kung uunawain natin ang mga talata, si Kristo ang katotohanan na nasa relihiyon ni Apostol Pablo. So tama ba yung sinasabi na may katotohanan sa relihiyon? Tama yun. Pero kung ang relihiyon ninyo ay relihiyong tatag lang ng ordinaryong tao, wala pa siya nung first century, talagang walang katotohanan sa inyo. Okay. So dito naman ako ngayon sa next naman. Ano ba ang ibig sabihin ng salitang katotohanan? Pag sinabing katotohanan, kapanipaniwala. Hindi naman baliktad siya sa kasinungalingan. Iba kasi ang kasinungalingan sa katotohanan. Okay? Sabi niya, og hatagi og priba nga ang maong kahulugan nga imong ihatag wala na gayoy laing maayo pa nga kahulugan. Kundili ka na aragayod ang imong yatag nga kahulugan sa pulong kamatuuran. Yes, wala nang ibang katotohanan, si Kristo lang. Maliban na lang kung may paipakita kang iba. Itong kasamahan ni Dominador Perater, tumututo siya sa stand ng Iglesia Katolika. Sa amin, si Kristo ang katotohanan na nasa relihiyon. Ano ang kahulugan ng katotohanan? Totoo, tunay. Ngayon, sabi niya, bigyan mo ako ng prueba na ang pagkahulugan mo sa salitang katotohanan ay wala nang ibang mas maganda pang kahulugan. Eto na nga, si Kristo. Bigyan mo ko ng ibang mas maganda pa. Kung kaya mo. Ha? Bot ipasabot nga kung muhatag ka kahulugan, i-prove nga maunay kahulugan. Diin matugkad na to ang kamaturan. Oh. Si Kristo ang katotohanan. Pero meron ding haligi at saligan ng katotohanan. At yun naman ang iglesia. Kaso, ikaw na mismo nagsabi, hindi relihiyon ang sa inyo. Okay, inis naman tayo dito. Sabi niya dito, maayong adlaw bro Jando, na ang akong pagdayeg sa inyong dili basta-basta nga panabot. Sabi, Tagalogin ko ha, magandang araw brother Jando. Ako ay humahanga sa inyong hindi basta-basta na unawa sa Biblia at sa mga lantip. Ano yung lantip? Para bang hindi mapantayang logic upang maunawaan ang ibig sabihin na nasa Biblia. Ikaw, si Padre Darwin Gitgano, at kahit pa ang mga pastor na inyong mga nakadebate, nandoon ang aking paghanga. Nakatingala sa inyong unawa sa Biblia. Gusto jud ko nga makatuon, gusto ko na mapag-aralan ang inyong nalalaman. Kasi sinasabi sa Biblia na si Kristo ang katotohanan or truth. Sa gisulti ni Ginoong Jesucristo, sa sinabi ni Jesucristo na ako ang simula at ako ang katapusan.
ang magpapakababa ay tataas at ang magpapakataas ay ibababa. Ang pinakamalaki sa lupa ay pinakamaliit sa langit. Sinabi ba ni Kristo yung pinakamalaki sa lupa, maliit sa langit? Teka, wala akong nabasang ganun Therefore, ang pinakagamay sa langit, pinakadako sa yuta usab. Ang pinakamaliit sa langit, pinakamalaki sa lupa. Wala akong nabasang ganun So, Mateo 5:18, hindi yan ang sinasabi sa Mateo 5:18 na ang pinakamataas sa lupa, pinakamababa sa langit. Basahin natin ang Mateo 5:18. Baka ito yung tinutukoy niya, no? Mateo 5:18. Ito, tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng aking kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Kaya't sino man magpawalang bisa sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Ngunit ang sumusunod sa kautusan at nagtuturo sa mga tao na tuparin yon ay magiging dakila sa kaharian ng langit. Walang sinasabi dito na ang pinakamalaki sa lupa, pinakamababa sa langit. Mali. Mali unawa. Okay. Atin naman balikan itong sinabi niya rito, no? Sabi niya, unta inyong tubagon ang akong pangutana. May tanong siya na gusto niya ipasagot. Unsa may balaod? Pati man balaod, di mo alam. Maraming batas. Unsa may underlying law na nagpahipi ni ining tanan to prove nga kining tanang nasulti ni Ginoong Jesucristo. Tinuod. Okay, so ano daw ang underlying law na tila nagtatago nitong nitong lahat at i-prove na lahat ng sinabi ng Panginoong Jesucristo ay totoo. Ano daw yung pinaka underlying law? Okay, ang underlying law na tinutukoy diyan is yung makikita sa Biblia, yung lohikang pangteolohiya, at sa mga patunay mula sa kasaysayan. Ibig sabihin, ang underlying law, batayang prinsipyo na napapakita na ang lahat ng sinabi ni Jesus kasi totoo. Una, ito ay makikita sa Biblia. Pangalawa, sa lohikang pangteolohiya. At ikatlo, sa mga patunay mula sa kasaysayan. Ang underlying law, ang underlying law ng katotohanan ng mga salita ni Jesus ay nakasulat sa John 14:6. Sabi niya, ako ang daan ng katotohanan at ang buhay na walang hanggan. So, siya mismo ang katotohanan. Dahil siya mismo ang katotohanan, lahat ng kanyang sinasabi dapat ituring na totoo. Ang kanyang mga salita ay mula sa Diyos. 1:12, 49 to 50. Sagutin ko muna ito saglit kasi matagal na pala ito, hindi lang nabibigyan ng pansin. 1:12, 49, 50, ano sabi rito? Sapagkat hindi ako nagsasalita ng mula sa sarili ko lamang. Ang Ama na nagsugo sa akin nang siyang nag-utos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. Sa madaling salita, dahil ang Diyos Ama ay hindi maaring magsinungaling ayon sa Gawa 23:19 at Tito 1:2, lahat ng sinasabi ni Kristo ay totoo. Dahil lahat ng sinasabi ng Ama, sinasabi ni Kristo. Lahat ng sinasabi ni Kristo, sinasabi ng Ama. Kaya ang Ama hindi sinungaling, totoo naman, so totoo rin si Kristo. Ganun yan. And then, pangalawa, underlying law ng propesya at katuparan. Sinabi ng mga propeta tungkol kay Jesus bago pa siya isinilang at natupad ang kanilang mga hula. Isaiah 7:14, nangyari yung kay Kristo. Mikias 5:2, nangyari yung kay Kristo. Isaiah 53, nangyari yung kay Kristo. Sa madaling salita, isa ang mga propesya
sa underlying law at ang katuparan nito. Dahil natupad ang mga propesiya, ito nagpapatunay na totoo ang kanyang misyon at mga salita. Pangatlo, underlying law ng patutuo ng mga alagad at ng simbahan. Ang mga alagad ay handang mamatay para ipagtanggol ang kanyang mga turo. Isang patunay na totoo ang kanilang ipinangangaral. Pangalawa, yung ikalawa, ang simbahang itinatag niya Iglesia Katolika ay patuloy na nananatili at ipinapahayag ang kanyang mga turo gaya ng pangako niya sa Mateo 16:18. Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia at lahat na kapangyarihan ng impyerno hindi mananaig laban sa kanya. No? Ang katotohanan ng mga sinabi ni Jesus ay nakabate sa kanyang pagka-Diyos, mga propesiya, patutuo ng Ama, at patuloy na patunay ng simbahan. Ang underlying law na nagpapakita ng kanyang katotohanan ay ang mismong katangian ng Diyos bilang hindi maaaring magsinungaling at ang katuparan ng kanyang mga pangako. O, yun. Yun sagot sa tanong mo na yun. Sayo niya dito, kung si Kristo mo ang kamatuoran, buti pasabot nga ang tanang ngayang nasulti doon ay priba. Tungod kay ang kamatuoran maprob. Pangutana, nga ba'y priba? Nga tumabasa diya sa Biblia, gihatag ba ni Ginoong Jesucristo ang priba ng tanan? Tagalog, sa ating Tagalogin, no? Sabi dito, kung si Kristo ang katotohanan, ibig sabihin, ang lahat ng kanyang mga sinasabi may prueba. Tama. Lahat ng kanyang sinasabi may prueba. At ang prueba, tatlo. Biblia, propesiya, at kasaysayan. Hindi Biblia lang. Pangutana, tanong, mayroon bang prueba na ating mababasa dyan sa Biblia na binigay ni Ginoong Jesucristo ang prueba ni ining tanan? Binigay ni Kristo ang lahat ng prueba sa Biblia? Mali. Wala akong sinabing sa Biblia lang. Ang sinabi ko, ang batayan, Biblia, propesiya, at ang kasaysayan. Yun ang sinabi ko. Hindi Biblia lang. Bakit? 1:21-25. Yan. Ating turuan tong kasamahan ni Dominador Perater. 1:21-25. Anong sabi ni Apostol Juan dyan? At marami pang ginawa si Jesus na kung isusulat lahat, sa palagay ko'y hindi makakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na maisusulat. Sa madaling salita, hindi lahat nakasulat sa Bible. Mayroon din sa kasaysayan. At ang Panginoon mismo ang nasa likod ng lahat ng yon. Isaias 41:4 ang sabi ganito, sinong nasa likod ng lahat ng ito? Sinong nagpapagalaw sa takbo ng kasaysayan mula sa pasimula? Akong si Yahweh, na naroon na noon pa man at mananatili hanggang sa katapusan. Sa madaling salita, ang hindi lang Biblia ang batayan. Okay? Gihatag ba ang reason nga nung siya ang kamaturan? Reason nga bisan ang wala nagtuog Biblia, bisan pagkatong wala nagtuog Diyos, makasabot nga naagyo Diyos? Meron, binigay ba daw ang mga reason na siya nga ang katotohanan? Binigay niya ang reason na siya ang katotohanan. Oh, binasa na kanina. Siya ang daan, ang katotohanan. Ang hindi dadaan sa kanya, hindi makakarating sa Ama. O, totoo yun. Katunayan, pati kayo, nananalangin sa kanya. Next is, yung mga hindi naniniwala sa Diyos, may patunay ba sila maniniwala? Yes, maraming talata nagpapatunay na meron talagang Diyos. Kahit ang hindi makaunawa ay makakaunawa. Una, ayon sa Genesis 1:1, nilikha ng Diyos ang mundo. Pangalawa, sa Roma 1:20, basahin natin, Roma 1:20. Anong sinabi dito? Yan. Mula pa ng likain ng Diyos sa sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa, kaya't wala na silang maidadahilan pa. Ibig sabihin, ang Diyos ay nagpapakilala sa kanyang mga nilikha.
para bang karpentero. May inutusan si Father Darwin gumawa ng stand ng gwardya. Ang kinuha, anak ni Brother Leo. Tiningnan ko yung trabaho. Ang ganda-ganda ng kanyang pagkagawa sa stand ng gwardya. Sa madaling salita, na ihahayag ang galing ng isang maglilikha sa kanyang nilikha. Ngayon, DNA mo pa nga lang, di mo mapaliwanag. Bakit ganun eh? Ilan kayo sa pamilya nyo? 5, 4, 3, 2, 1. Ilan kayo sa pamilya nyo? Ba't iba-iba kayo DNA? Ba't hindi kayo pare-pareho DNA? Kahit pa yung magkamuka, kahit pa Siamese twin, hindi magkapareho ang DNA. Paano mo mapapaliwanag yun? Oh. Kahit Siamese twin, ha? Hindi magkapareho DNA, paano mo mapapaliwanag yun? Oh. Pangalawa, walang ibang tunay na Diyos maliban sa Ama, sa Anak, at Espiritu Santo. Walang ibang tunay na Diyos. Mga peke na yung iba. Pangalawa, ang Diyos ay buhay at hindi nagbabago. Diba? Hebreo 13:8, basahin natin, no? Sabi sa Hebreo 13:8, ganito ang ating mababasa. Yan, no? Kung sino si Jesucristo noon, ay siya rin ngayon at magpakailanman. Hindi nagbabago. O, isa yun sa mga palatandaan. O, yan na, ano pa? Si Jesus ang Diyos na nagkatawang tao. O, anong papaliwanag yan? Pinatunayan ni John the Baptist. Sabi niya, ang taong sinasabi ko sa inyo existed long before I did. Basahin nga natin yun. Sinabi ni John the Baptist yun. He existed long before I did. John chapter 1 verse 30. Ganito ang ating nababasa. He is the one I was talking about, sabi ni John the Baptist. He is the one I was talking about when I said, soon a man is coming who is far greater than I am, for he existed long before I did. Oh. So he existed long before I did. Oh, ano pa mga prueba dito? Titinan ko kasi. Ano pa? Ang Diyos ay nagpapahayag sa tao. O, Hebreo 1:1-2, di ba? Sa lahat ng pagkakataon, nakikipag-usap ang Diyos sa ating mga propeta at sa nitong katapusang mga panahon, siya ay kumausap sa atin sa mamamagitan ng kanyang anak. O, ano ibig sabihin nun? Mula sa paglikha, pisiya, at pagpapahayag ng Diyos kay Kristo, malinaw na may tunay na Diyos na may kapangyarihan sa lahat. Ang lahat ng nilikha, ang kanyang mga salita at ang mga himala sa Biblia ay nagpapatunay ng kanyang pag-iral. Kahit hindi ka makaunawa, malalaman mo yun. Paano mo papaliwanag sa akin na tuwing solar eclipse, hindi nagbabanggaan ng buwan at ang araw? Oh. Paano papaliwanag sa akin na sa ating solar system, hindi nagbabanggaan ng mga planeta? Paano papaliwanag na yung bawat planeta may iba-ibang stars, di naman nakadikit-dikit? Oh, paano papaliwanag yun? Paano papaliwanag na lahat nasa ayos? Kasi kung bigla niya nagsipagsulputan nan, ang mangyari dyan, chaos. Hindi ayos, chaos. Pero sa atin, nasa ayos lahat. Sa madaling salita, sa kanyang mga nilikha, hindi mo tingnan mo lang ha, nakakita lang ako ng dolphin sa TV, yung underwater camera. Nakita ko yung dolphin. Ang ganda-ganda. Kaya mong gawin yon? Kaya niyong gawin yon? Sino makakagawa ng tunay na dolphin? Wala. Isa yun sa mga ebidensya na talagang totoo si Kristo at ang kanyang mga sinasabi. So, hinabol ko lang ito dahil sa matagal na pala itong message na itong kanina ko pa nakita. At nawa napanood niya ang aking pagsagot sa kanyang mga katanungan. Okay? So, ito ay si Ma'am Vivian. No. Yan ang aking sagot sa iyong katanungan, ha? Sa kasamahan ni Dominador Perater. Okay, move na tayo ngayon sa ating pag-welcome sa ating mga kasamahan. Brother Wendell Talibong from Ozami City. Good evening. Wendell. Nawala sila. Double check ko lang muna saglit, ha? Kung andyan naman si Brother Wendell. Brother Romer lang. Brother Romer ng Bukidnon. Brother Romer, good evening.
Okay. Brother Jando, isa pong pinagpalang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat. Welcome po ulit sa programa natin sa Punto por Punto. Back to you, bro. Okay, ito tayo nga sa unang katanungan. Vilma Dugong, tanong po. Napabendisyon ko po ang bahay sa isang pari. Samantalang ang puso sa labas ng bahay ay nabaduguan noon ng asawa ko. Hindi po ba napasama sa blessing ng pare ang puso na nasa labas ng bahay? Brother Romer, sa'yo yan. So, yung ano po, yung blessing, iba po yun sa, sa deliverance. Mas maigi po na, i-deliverance po yung buong lugar kasi pwede man tayo pwede man tayo na anong tawag yan, sa pare na makahingi ng pabor na kapag siya nag-blessing, pwede naman gamitin niya yung yung prayer of deliverance. For example, yung pagbasahin niya yung pag-break ng curses, spells, and holy ties, tapos yung Pope Leo XIII, pwede man po niyan gamitin kasi pare man po siya. So, pwede na tayo mag-request. Kasi yung blessing, iba yung blessing sa deliverance. Kaya nga po, kahit na anong blessing po talaga, aalis lang yung mga demonyo yan. Pagkatapos ng blessing, babalik lang yan. Kasi bless lang po talaga, binibless lang yung bahay. Pero pagka deliverance po kasi, iba po yun. Kasi kapag dinideliverance, lahat, yung bahay, pati yung poso, pati yung area, kasama na yan kasama na yan lahat. Umaalis po talaga yung mga unclean spirits. Yan po umaalis sila talaga, mag-aal sa balutan talaga yan, hindi natin alam kung saan yan pupunta. Kasi ang nasa ritual, go to the foot of the cross of Jesus and never return. So ganyan po yung nasa prayer. So mag-request po kayo kasi yung blessing, hindi po talaga, kahit Santo Papa pa mag-blessing po. Kahit na sa Santo Papa, nandun pa rin yung infestation. Kasi hindi man dinideliverance. Deliverance po talaga. Kasi pagpapalayas po yan ng demonyo. So kapag isa po ang pinaka-essence po talaga nito, yung sa pagdi-deliverance po talaga is total conversion. See to it na lahat ng nasa bahay ay nasa grasya po. Kasi kapag wala sa grasya ni isa po dyan sa pamilya, nagkakaroon ng gulo doon sa pamilya, nagbibigay ng gulo, useless lang po ang deliverance. Ang mangyayari lang po niyan, mare-retaliate lang kayo. Ang dami na naming kaso niyan po na bro, bakit ganito pa rin, infested pa rin yung lugar kahit na deliverance, bakit? Yung kasama, yung anak, addict, ginagawang drug din yung bahay. Yung iba, nagmumura, lasing, ginawang sugalan yung bahay, katapos lang ng deliverance. So anong nangyari? Mas mare-retaliate pa kayo. So yun po huwag natin gamitin yung deliverance na parang parang isang magical na pamamaraan. Hindi po ganoon, hindi po tayo albularyo. Yung purpose ng deliverance is total conversion. Lahat po, walang exempted dyan. Kapag mayroong isa sa bahay ninyo na wala sa grasya, useless po talaga. May useless po talaga yung deliverance. So, yun po empower po natin lahat. Yun po talaga ang pinaka-importante kung bakit po mawala ng stronghold na ang demonyo dahil po sa kabanalan natin. Kapag nasa kasamaan po tayo ang nagdadala ng infestation sa bahay. Tayo ang nag-i-invite ng demonyo sa bahay. So para iwasan po yung infestation, mamuhay po kayo ng kabanalan, kumpisal po kayo ng yung repentance, hindi yung kumpisal dahil kasi magdi-deliverance lang, ginawa niyong requirements, hindi. Total conversion. Nagsisi ka, nagkumpisal ka dahil nagsisi ka. So yun lang po bro Jando, back to you. Okay, papaalam ko lang na ako ay nag-message dito wait lang kay Leo Diason, baka gusto niyang magtanong sa live. Mag-reply ka lang doon sa message ko sa Facebook Messenger mo. Nag-message ako doon, tingnan mo sa message request para makita mo yung chat ko. And then mag-reply ka lang, pili kita tawagan, makapasok ka sa live. Okay?
At si Heavenly Joy Calapis Lord, humihingi siya ng ano ah ng wait lang ha, ng Zoom link. Sinend ko sa ano mo, sa messenger mo, pero may nakalagay dito. This account can't receive your message because they don't allow new message request from everyone. So, hindi ko po ma-send sa iyo, Heavenly Joy Calapis Lord, ang Zoom link kasi hindi pinahihintulutan ng messenger mo. Hindi ko alam kung paano. So, na-post ba ni Ate Edna sa ano sa Facebook yung Zoom link? Tingnan mo sa ano te, sa punto por punto Faith and Morals na Facebook account, Facebook page. Punto por punto Faith and Morals, baka nakapost doon yung Zoom link. Kasi nagsend ako ng Zoom link sa FB account mo, hindi daw makareceive ng new message request. Ano kaya ang dahilan dito? Okay, ito naman tayo ngayon sa isa pang tanong dito. Ito ay from Gregorio Cabitana. Good evening, gusto ko po malaman bro, yung pananaw nyo po sa dispensation na tinutukoy ng mga Bible Baptist, tama po ba yun? Brother John Ray, sa'yo to. Brother John Ray. Brother John Ray. Oh, sige. Tinang ko nun. Si Brother Romel Palma. Nandiyan ka, Brother Romel Palma? Yes, Brother. Ayun, Brother John Ray, tagal maka-response. Sabi to ni Gregorio Cabitana, good evening, gusto ko po malaman bro, yung pananaw nyo po sa dispensation na tinutukoy ng mga Bible Baptist, tama po ba yun? Di tama yun kasi parang walang aral sa Bible na dispensation na katulad ng pag-dispense nila. Kasi ang nangyayari kasi sa dispensation nila, hati-hati yung bawat pangyayari ba. Halimbawa, katulad nung debate namin ni Alexander Santos, sa kanya, iba-iba ang gospel. Dispensation man yun. Iba ang turo ni Paul, iba ang turo ni Christ, iba ang turo sa mga apostol, iba ang turo sa Old Testament. So that is dispensation, iba-iba. Division of tawag ito. Pangyayari na binabanggit sa Bible, lalo-lalo na ang salvation. No, na iba ang salvation na nangyari nung unang panahon. Wala pa namang salvation nung unang panahon. Iba din ang salvation ni Christ. Ganun ang dispensation, which is wrong. Dahil kung babasahin natin ang Ebanghelyo, isa lang ang gospel. Basahin mo nga sa Good News, Brother Jando, Good News Translation, Galatia 1:7. Okay, basahin sa Galatia 1:7. Okay, ganito ang sinasabi sa Galatia 1:7. Magandang balita Biblia, itong ating mababasa. Ang totoo ay wala namang ibang magandang balita. Kaya nga lamang may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. Sa Good News Translation. Good News Translation. Okay, dito tayo sa Good News Translation. Actually, there is no other gospel. But I say this because there are some people who are upsetting you and trying to change the gospel of Christ. Mayroon bang ibang gospel, Brother Jando? Isa lang ang gospel. Isa lang ang gospel, no other gospel. Isa lang ang gospel. At yung mga dispensationalists, kahit sila, hindi yan sila nagkakasundo sa dispensation nila. Tingnan mo si Alexander at si Rian Fuentes, nag-aaway. Kasi si Rian Fuentes hanggang ngayon may 10% pa. Si Alexander Santos wala ng 10% kasi dispensation niya eh. Ganun ang aral nila, kaya dispensationalist sila, hindi rin sila nagkakasundo. So, walang katotohanan yung dispensation na yan. Nagmula lang yan kay John Wesley, nag-umpisa yata yan or kay John Calvin. John Calvin. Yan. Mga Calvinist ang nagpauso ng dispensation.
Hindi naman totoo yung dispensation. May dispense sa Bible na halimbawa, yung nung unang panahon, may law ang mga Hudiyo, like ceremonial law. So, in Christian dispensation, wala naman yon. Inalis man yon. So, yan ang tamang dispensation. Sa kanila, iba eh. Bawat sa ibang sa panahon ni Abraham, ibang sa panahon ni Moises, iba, basta iba-iba sa kanila. Ganun ang dispensation eh. Iba-iba. Kaya nga, ang pinaka pananampalataya nila ngayon, yung Ten Commandments, wala na yon. Kasi sa dispensation of Christ, ano na lang daw, manampalataya ka na lang. Kahit wala na yung Ten Commandments, kasi ang Ten Commandments sa Old Testament lang yan. So yun ang dispensation nila. Hindi naman yan sinabi sa na wag mo nang paniwalaan ng Ten Commandments, manampalataya ka na lang kay Kristo. So mali po talaga na aral ng dispensation. No? Walang dispensation na aral. May tamang pag-dispense ng panahon. Hindi ng salvation or ng ano pa mang binabanggit na sa Bible na pinaghahati-hati nila. Tingnan mo sa Alexander Santos. Ano na siya, hybrid dispensationalism siya eh. Pati yung gospel niya, iba-iba na yung gospel niya. Malinaw naman sinabi ni St. Paul, walang ibang gospel. Iisa lang ang gospel. Meron lang mga tao na nagnanais sirain ang gospel ni Cristo. So, yun ang bala dyan, hindi totoo yung dispensationalism. Walang aral about dispensationalism. Ang mga Hudiyo, ang mga apostol ni ating Panginoon Kristo, ni ang simbahan. Bagong sulpot lang yung aral na yan ang dispensationalism ba dyan do? Okay, meron pa ditong comment dito si Elder Sake. Sabi ni Elder Sake, supak ba o kasinungalingan lamang ang tinuturo ng Katoliko? Ang tawag dito, bro, ay false dilemma fallacy. Wala tong pinagkaiba sa tanong ni Denmar Santiago, tama ba o hindi mali? Ano yung balik dyan? Sabi ni Elder Sake ba, supak ba o kasinungalingan lamang ang itinuturo ng Katoliko? Ang tawag dito, false dilemma fallacy. Wala itong pinagkaiba sa tanong ni Denmar Santiago, tama ba o hindi mali? Sabi niya, ako daw yung mangmang. Sa tanong mo pa lang, kamangmangan na. Sa tanong mo pa lang, kamangmangan na. Supak ba o kasinungalingan? Kahit saan ka magpunta, pareho lang yun. Ako pa, pinagbibintangan ng mangmang. Tanong mo pa lang, kamangmangan na eh. Grabe. Sabi niya, tanong ko, tanga ba ang Jesus ng Katoliko? Bakit pinangalanan niya na Roman Catholic? Isa siyang Hudiyo. Ang sagot, hindi siya tanga. Ang katanungan mo, ang katangahan. Bakit? Wala naman kaming sinabi na si Kristo ang nagsabi, ang iglesia ko ay tatawaging Roman Catholic. Wala kami sinabing ganon. Ito ang turo namin, Elder Sek, Si Kristo, nagtayo siya ng iglesia. Yung iglesia na kanyang tinayo, walang pangalan yon. Tapos nag-iwan siya ng kautusan sa kanyang mga alagad. Mateo 18:18. Basahin ko ha. Ayon dito, ganito. Yan. Tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa, ipagbabawal sa langit. Sa madaling salita, ang kanyang mga otoridad sa kanyang iglesia tinayo, binibigyan niya ng karapatang magbawal. Ano pa? At ang ipahintulot nyo dito sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Hindi lang pagbabawal ang ipinahintulot ni Kristo sa kanyang mga alagad, kundi ang pagpapahintulot din. Anong nangyari? Sa madaling salita, binibigyan niya ng authority ang kanyang iglesia na magpahintulot. Ano man ang inyong ipahintulot sa lupa,
ipahihintulot sa langit. Ngayon, isa sa mga obispo ng kanyang iglesia may ipinahintulot noong 110 AD. Ang iglesia ay pinangalanan niyang Iglesia Katolika. O, may reklamo ka? May reklamo ka? Pasensya ka na ha. Siguro hindi ka kaanib sa iglesia niya kaya ka nagrereklamo. Bakit? Sa debate ni Father Darwin at ni Ramel Parba, binasa yan ni Ramel Parba. Mas maganda siguro na ating iparinig ang pagkabasa ni Ramel Parba sa naturang ebidensya. Ating sabing ebidensya dahil ebidensya naman talaga yon. Atin mo nang iparinig ha ang pagkabasa ni Ramel Parba kung saan ang mga tao ay nagsipagsigawan nang marinig ang kanyang pagbasa. Ito, Ramel Parba, ate parinig si Ramel Parba. Ito, ayan. Ang libro, kinsay de-invento sa pangalang Katolika? Usbon ko. Yeah? It was first used by Saint Ignatius, Catholic. It was first used by Saint Ignatius, Catholic. Is the ancient name by which the Church of Christ has been known for 19 centuries. It was first used by Saint Ignatius, Bishop of Antioch in Syria. Pagkatapos, the church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. Nagsigawan ng mga tao. Bakit? Ang ganda ng pagkabasa ni Ramel Parba. The church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. Ang ganda ng pagkabasa ni Ramel Parba dito. The church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. O ngayon, yung Catholic Church na yan ba? Hindi ba yan ang Roman Catholic Church? Yan pa rin ang Roman Catholic Church. Katunayan at ipakita na ang Catholic Church pala ayon sa mga Seventh-day Adventist, meron pala siyang Santo Papa. O at ipakita na ang Catholic Church meron palang Santo Papa. Sabi kasi nila, iba daw ang Catholic, iba daw ang Roman Catholic, pero ang ebidensya sumasalungat sa kanilang sinasabi. Ito ang sinasabi ng kanilang Alpha and Omega. Yan. Ipakita. Ito ang sinasabi, atin mo na ilabas. Yan. Okay. Ito. Sabi, Catholic Church, a universal Christian church whose doctrinal base was formed by the absorption of Greek philosophy and neighboring religions into the views held by the Apostolic Church. Canonically, the Catholic Church developed into a strictly hierarchical system with the Pope at its summit. Yung iglesia pala, the church founded by Christ is here for the first time, called the Catholic Church. May Santo Papa pala with the Pope at its summit. Hindi namin libro yan. Libro ng mga SDA yan. Therefore, dahil merong Pope ang Catholic Church at ang Roman Catholic Church, isang iglesia lang yan. Kaya kahit saan mo i-research, walang ibang founder ang Roman Catholic Church kundi si Jesus Christ. At marami ng pastor ang tinanong, kung hindi si Kristo ang founder ng Roman Catholic Church, sino? Wala pang ni isang nakapagbigay ng tamang sagot. May nagsasabi, Pope Gregory daw. Kailan? 590 AD. 590. Akala ko ba Latin Vulgate sa Katoliko yan? Yung Latin Vulgate 405 AD. Paano nangyari na Katoliko 590 AD lang lumitaw? 405 nakapaglabasan ng Biblia Latin Vulgate. Di ba? So, tanga ba ang Jesus namin? Hindi siya tanga. Ikaw ang tanga kasi ayaw mong tanggapin ang totoo. Yun. Yun ang aking maisasagot sa iyong katanungan. Okay, ano ba sabi niya rito? Unawain mga brad,
Kung si Kristo ay isang Hudyo, mostly ang mga alagad niya ay Hudyo. Sa Israel siya natatag ng kanyang iglesia. Bakit pinangalanan niya Roman Catholic Church? Tanga ba siya? Hindi siya tanga. Ikaw ang tanga. For your sake. Bakit? Ang Iglesia Katolika hindi naman sa Roma nagsimula. Nagsimula sa Jerusalem yun. Hoy! Basahin. Ating ipakita kung saan nagsimula ang Iglesia Katolika. Mas maganda kasi pag tayo mayroong ebidensya ipinapakita, no? Dahil pag mayroon tayong ebidensya, siya puro lamang salita na babasura ang kanyang mga sinasabi. At ang sarap ibasura ng kanilang mga argumento. Eto, The New Book of Knowledge Encyclopedia, Volume 16, page 281, The History of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Saan nagsimula ang Roman Catholic Church? Sa Jerusalem. Hindi siya nagsimula sa Roma. Kaya kung mayroon mang katangahan siguro dito, ay sigurado ako, katanungan mo. Hindi ang aming Hesus ang tanga. Dahil ang aming Hesus ay banal. Ikaw lang yata. Okay, dito tayo sa next naman na katanungan naman ulit. Na ating ibibigay, may nakaresa na ba sa Zoom? Wala. Eto si Peter Paul. Bro, JD, tanong ko lang, bakit marahas, patayan, sapilitan, at opresyon ng RCC Inquisitions? Eto ang sagot. Ang Inquisition ay hindi marahas. Hindi patayan, hindi sapilitan. Ang Inquisition kasi, investigate. Ang ibig sabihin ng Inquisition is to investigate. Basahin natin, no? Para mapatunayan natin yan. Mas maganda, ang ganda talaga ng mga katanungan nila. Kailangan talaga maglabas ng referensya. Okay. Eto. Ating basahin na. Ito, unang basahin is The Pageant of the Popes sa page 160. The Inquisition was actually a system of ecclesiastical courts inaugurated to detect heresy. To investigate lang yan eh. Once detected and persisting in his error, once na-detect siya at pinapatigil sa kanyang error, a heretic was delivered to the civil courts for punishment. Sino ang nagpapunish? Ang civil courts, hindi naman iglesia eh. Heresy was regarded in the same manner as high treason might be regarded in modern times, and in those days, torture and death were sentences common to many crimes. Sino ang nagpapunish? Ang civil court. Hindi ang simbahan. Hindi naman civil court ang simbahan eh. Oh. Ano pa? Tom's Encyclopedia. The church established a tribunal called, may tumatawag. A tribunal called the Inquisition to try persons accused of being heretics, that is, of revolting against religious authority. Since canon law forbade the clergy to participate in bloodshed, the severer penalties were carried out by the state. Ano daw? Canon law forbade the clergy to participate in bloodshed. So, hindi talaga ang Katolik, ang simbahan mapatay, hindi ang Inquisition, kundi ang state. Since canon law forbade the clergy to participate in bloodshed, the severer penalties were carried out by the state. Yan. So, yun ang ating kasagutan at may tumatawag sa akin sa ano kaya sadya nito? Ito, sino nagparing sa akin? Okay, tawagan ko ito. Ano sadya nito? Uy, doon. Hello bro, good evening bro. Hello bro, Gando. Good evening po. Good evening bro.
Pwedeng magtanong dito, bro. Oh, pwede bro. Go ahead. Okay. Tawag nito, bro. Ano to, nag-i-echo, bro, eh. Narinig ba ako, bro? Oh, anong nag-echo? Nag-i-echo kasi sa akin, parang bumabalik siya. Yung nagsasalita ba ako, nag-i-echo po. Yan, nag-echo pa rin ba? Wala na, bro, wala na. Wala na. Okay, go ahead. Okay. Bro, tanong ko lang po yung, ano, yung kasi nung last week, may nagtanong tungkol sa Lord's Day, sa linggo ba? Lord's Day. Okay, go ahead. Apo. Malinaw naman po yung ano, yung napaliwanag ni Bro Angel. Kaso, paano kaya po yung ano, kasi yung sitwasyon ko kasi, hindi naman ako, anong tawag doon, hindi naman ako serviceman o nasa government, ganun. Pero, ang trabaho ko po kasi sa taxi po kasi, kaya yung linggo po, salitan yung schedule ko. Halimbawa, ngayong linggo, biyahe ko po. So magsisimba muna ako bago ako bumiyahe, or tatimingan ko yung ano, may oras na pwede akong makaparada sa katedral namin dito sa Baguio. At kukuha ako ng oras doon para makasimba, and then after nun, tuloy na naman po yung trabaho. Kaya lang paliwanag ni Bro Angel, talagang hindi dapat, sana pwede, dapat pag-rest din natin ng linggo. Rest day sana. Brother Angel. Ang tanong mo? Ang tanong ko doon, bro, kasi dito sa ano, sa sitwasyon ko, kinukulang ako sa ano, pag hindi ako magtrabaho ng ano, kasi internet na yung trabaho ko. Parang kakapusin po ako. Excuse po ba ako doon, bro? Okay, Brother Angel, pag-isagot yung kanyang katanungan. Brother Angel. Yun nga, no? Sino nagsabing mali ang paliwanag ko? Sino nagsabi? Ito bro, yung nasa WhatsApp call bro. Narinig niyo WhatsApp call? Walang sinabing mali, bro. Bro Angel, tama naman sabi ko. Akala ko mali yung ang danig ko mali yung paliwanag ni Bro Angel, o hindi ko naintindihan ang paliwanag kamo, hindi ko maget. Hindi, parang ganito ba? Yung sitwasyon niya, tila yata hindi tumutugma doon sa paliwanag mo. So, pwede ipa-clear pa mo pa. Kasi siya ay taxi driver. Taxi driver ba bro? Opo, sir. Opo, bro. Taxi driver, at yung Lord's Day, hindi siya makapag-rest noon the whole day kasi salitan yung kanyang schedule. So, ikaw sumagot sa kanyang katanungan, Brother Angel. Oo, medyo tayo dyan, no? Pagdating sa ganyan kasi talagang ang turo ng simbahan, kapatid, kagaya na sa ano pa lang doon sa third commandment pa lang, talagang ipangiling talaga ang araw ng pamamahinga. So, pagdating pag sinabing serviceman kasi, medyo broad yun, di natin masyadong yun, pero ang pagkakalam natin pag sinabi nating serviceman, kapatid, usually yan, yung mga sa gobyerno yan, yung mga kailangan tulad ng mga nurses. Talagang mahirap, no? Lalo na sa mga dami nating mga kababayan na kailangan magtrabaho na Sunday. Pero ang magiging problema nga natin diyan, yung alam niyo, pagka narinig niyo yung kwento ni Padre Pio, talaga napakahigpit niya sa ganyan. Kahit ang Diyos nga, kahit ang mga Hudyo, ngayon sa kanila Saturday, although mali yung araw nila at mali yung nila, ang interpretation nila sa Sabat, ang simbahan na mag-interpret niyan. So ang turo kasi talaga ng simbahan, unnecessarily several work forbids talaga.
Sabi, we must avoid all the works which prevent us from sanctifying the Lord's day. Pag sinabing day kasi, the whole day yan. No? Policemen and other necessary servicemen can work also on Sunday. So, yun yung mga servicemen kasi, yun yung mga, yun nga, no? Yung katulad ng mga policemen, siguro sa mga trapiko, sa mga traffic enforcer, no? May MMDA, malawak kaya, kaso nga yung pag taxi driver, hindi sa servicemen eh. Talagang mahirap, no? But, lagi ko sinasabi, mas mahirap maimpyerno, no? So, kasi very yung natin, alam nyo, dun sa panahon ng mga kahit mga panahon ng ni Moises sa Old Testament talaga, bawal talagang kahit anong gawin, bawal talaga. At ngayon nga medyo mas maluwag siya, pwede nga itong mga policeman pa eh. At the same time, ako nga nag-iisip ako paano yung mga sa restaurant, di ba? Sa mga department store o kaya sa mga grocery store, yung mga bumibili. At mahirap siyang sagutin yung tungkol sa taxi driver mo, kapatid. Siguro ang pwede mong kausapin diyan, hindi ako yung siguro yung mas magandang kausapin mo para may authority ka pagdating sa sitwasyon mo, iba kasi yan eh. Ang nakalagay dito, to rest and spend quality time with the family. Sunday is a day of rest. Sa simbahan po ito talaga, no? Walang nito dahil talaga sa katekism natin ito. Wala, kahit sino hindi pwedeng labagin ito unless po ang bishop i-allowed to na may mga yung dispensation yun. Sa Catholic Church meron dispensation na tinatawag natin, pero mga bishop lang makakagawa nun. Or with authority, hindi ko lang alam kung ang pare kapag pinayagan ka ng pare, pero you can always try, at least pare na magsasabi sa inyo. Medyo mahirap talaga siyang no, ang sabi rito para mabasa, para maintindihan ng lahat. The Sunday is a day of rest and recreation. So pwede yun maglaro-laro. Actually sa mga Hudyo bawal nga ng mga recreation eh, including sports to be spent with family members and friends. As God instructed, this day is sacred to Yahweh, your God. Do not be mournful, do not weep. Go eat and fat, drink and sweet wine, and send portion of the man who has nothing prepared ready, for this day is sacred to our Lord. It's a feast, no, day of feast to the Lord. Kaya nga it forbids, bawal yung ang pag sinabing servile work kasi, yung mga servile work, yung mga ordinary work natin yun. Forbids unnecessary servile work, you must avoid all the works which prevent us from sanctifying the Lord's day. Policemen, other necessary servicemen can work also on Sunday, provided they will attend the Holy Mass on Saturday evening. So, yun, kung magtatrabaho daw yung mga policemen o servicemen, gaya ng mga doktor siguro, mga nurse. On your situation, kapatid, ano ba yung ang tanong mo dito? Paano ba yung sa inyo po? Yung pong sa inyo, kapatid, hindi ayoko dyan, I'm not in authority to say yes, pwede ka o hindi. Ako nagtanong ako sa bishop dito, sabi ko nga dati, kung pwede ako hindi maigpit dito kasi sa Japan eh. So, bishop allows me, pero pwede ka magtrabaho, sabi. Pwede po ako kumain sa restaurant kasi nga, yung mga sa restaurant kasi, nagtatrabaho yan eh. Hindi naman serviceman yan. Minsan pagkasimba namin, kumakain po kami sa restaurant. So, pwede. So, but bishop talaga kinausap ko. Pero, talagang sinabi ko, ninano ko pa rin na hindi pa rin ako magtatrabaho ng Sunday. Ang chance mo dyan, bro, talk to the priest. And then, sana, basta ang binabasa natin is turo na simbahan, at kayo rin po, you can check. Kahit internet, can I work on Sunday? A holiday of obligation ka mo, i-check mo lang po sa internet mo. Pa-check nyo sa anak mo, sa mo. Kahit sino pang sa Catholic website natin, ganun na sasabihin eh. Yung servile work bawal, pwede yung lang. Ngayon, with the dispensation of bishop po, or at least yung yun lang ang chance natin, kapatid. Talk to your priest po.
Mas maganda. Totoo yan, nakakatakot yan. Paano kung lumalabag ka, mortal sin pala, di ba? And in mortal sin, one mortal sin, 1035 of Catechism, one mortal sin. Pag namatay tayo, we will go to hell. Sa lahat na nakikinig ngayon, wag nating, mahirap siya kasi trabaho yan eh. Parang Brother Angel, relasyon, parang relasyon Brother lang Angel, din yan eh. Bro, ibig ba sabihin kung sakali na lahat ng taxi driver is hindi kailangan mahirap siya. mag-drive sa linggo, Mahirap siya. wala kang masakyan pa uwi. Wala mo sa pa pala no, yung mga ano no yung mga kung wala naman nagtatrabaho talaga kung talagang anuin mo to wala magtatrabaho talaga no yung servile work kasi kasama yan eh yung mga pag servile work yung mga ordinary work natin yung jeepney tsaka ano yung jeepney driver tsaka mga taxi driver hindi natin alam kung pwedeng sa serviceman yan. Kaya nga ayoko mag-ano dyan dahil turo ng Diyos yan. Ayokong dagdagan, ayokong bawasan dahil ako naingat po ako magsabi rito. Kahit sa mga kapatid ko, kamag-anak. Pagsasabihin ko talaga pag bawal, kanina lang, may nagtanong nga si Mrs. doon sa kakambal niya tungkol doon sa ano niya civil lang sila dito sa Japan. O paano ba ito? Mahilig uminom yung hapon tapos ang tatanong sa telepono pa naman yung kakambal. Paano yan? Umiinom pinapa ano ng alak tong yung kakambal niya siya pinapabili kasalanan ba daw ako tinatanong ako pa natanong mo sa ganyan sasabihin ko talaga hindi naman sila sabi ko hindi naman sila mag-asawa dahil civil lang sila so mahigpit ako sasabihin ko talaga baka na-offend yun or something pero ayoko namang sabihin okay lang yan kahit civil sila okay lang yan mag-asawa naman sila hindi ko pwede sabihin yun dahil civil lang sila so ganun din po tayo dito sa Sunday no obligation natin turo ng simbahan na sinasabi ko ako po nagbabasa lang no ano ba pwede mong gawin yan kapatid lalo lahat ng mga nakikinig jeepney driver bus driver taxi driver tricycle driver, siyempre kailangan nila yung pera. Lahat naman Pero sabi ko nga, ang Diyos kasi Diyos ng kaayusan. Alam niyo po bakit ginawa niya yung seven days is rest day even from the book of Genesis pa lang at sa mga sa mga Hudyo kasi Diyos ng kaayusan. Kasi binigyan tayo ng 6 na araw. Totoo naman ako naniniwala ako doon. Kapag ka nagpitong araw din ako sa trabaho ko, patay ako Monday, patay ako talaga totoo, bagsak ka. So kasi yung Diyos ng kaayusan at alam niya yung alam ng Diyos, yung makakabuti sa tao. Kaya dapat talaga sundin natin yun kasi mapapagod. Kaya lang paano yung mga sitwasyon niya, yung mga relyebo, palitan, paano yung mga Sunday lang ang trabaho. Hindi ko na po pwedeng dagdagan yan unless lagi kong sinasabi po rito, ibibigay ko na po kayo sa authority, sa priest. Pero yung pong maibibigay ko, yung turong lang ng simbahan kapatid. Hindi ko po pwedeng dagdagan o bawasan yon. Yung iba, so, pwede to, pwede. Yun na nga, marami tayong pwedeng itanong, pero ako stick lang ako talaga sa turo ng simbahan kapatid. Wala, hindi ko nakalagay sino ba pwede? Policeman and other necessary servicemen. So itanong niyo na lang po kay Father kapag may pagkakataon bago tayo magkasala. Mahirap kasi yung magkasala tayo na hindi natin alam. Yung bang kokonting pera ba katumbas ng alam mo yon yung kaligtasan natin? Ako iniisip ko yun Anin mo yung 'di ba? Napakalit na pera pero kaluluwa mo buong ano mo sa kabilang buhay apektado. Yun ang lagi ko iniisip yung susunugin ka ba sa impyerno. Ako lagi iniisip ko yung masunog sa impyerno. Totoo. Kasi totoong mangyayari talaga hindi biro yun. Iniisip ko yun sa lahat ng nakikinig. Isipin nyo, paano ko sunugin ng masunog ka sa impyerno? Imagine mo, forever yun. Billions of years. Doon ka na lang. That's your, yun ang forever. So lahat na nakikinig, mahirap siya. Kahit nga yung mga mag-live-in or lalaki sa lalaki, babae sa babae, nai-inlove na yan, no? Pero kailangan hiwalayan. Hiwalayan mo kung katumbas naman ng pagsunog sa kaluluwa mo yan, wag na lang.
Di ba? Lahat na nakikinig, mag-isip po tayo doon. Ako yun lagi ko iniisip para ma-avoid ako sa kasalanan, yung paano ko mamatay ako ng bukas? Na ano ko yung holiday of obligation na magkano lang yon, di ba? Kung ikumpara natin sa ano, no? Kung ikumpara natin ako nga mas busy kami pag Sunday, pero talagang I sacrifice the Sunday. Bakit? Turo ng Diyos eh. Turo din na simbahan pa naman. Kasi minsan simbahan na medyo mayroon siyang exemption. Pero po turo ng simbahan eh, sa lahat na nakikinig ngayon. No? Yung po kapatid,